Good morning Pilipinas, kayo po ay nakasubaybay pa rin sa Panahon TV. Sa school man o opisina, tiyak na marami sa atin ang palaging looking forward sa pansamantalang pagtakas sa mga gawain para naman sandaling kumain o magpahinga. Pero ano-ano nga ba ang mga benepisyo ng pagkakaroon ng break? Narito po ang ating student correspondent mula sa University of the Philippines na si Cristel Lagdameo para sa detalye. Magandang umaga, Cristel! Magandang umaga sa lahat ng nanonood ng Panahon TV. Nasa-stress ka na ba sa kaliwat ka ng trabaho, appointments at deadlines? Baka dapat mo nang bigyan ng iyong sarili ng time off o break. Karaniwan tinitingnan natin ang pahinga bilang akse ng oras. Ngunit sa katunayan, ang pagpapahinga o relaxation ay napaka-importante sa ating isip at katawan. Ayon sa studies, ang mga taong nagpapahinga isang beses kada oras ay mas produktibo kaysa sa mga taong tuloy-tuloy lamang sa pagtatrabaho. Mas napapagod kasi ang ating mga utak sa constant stimulation at mas nagiging madaling madistract o maboard. Kapag lagi ka namang stressed, napipigilan din ang generation ng brain neurons at mas nagiging makakalimutin at iritable ang tao. Kaya sa konting pahinga, nagkakaroon ng isip ng renewed energy at purpose. Sa pagkakaroon din ng break, nabibigyan ng pagkakataon ng sariling tingnan ng mga bagay sa bagong perspektibo, kaya mas may space for creativity. Sa paggalaw-galaw din, mas dumadaloy ang dugo at oxygen sa katawan na siyang kailangan ng ating mga utak. Kaya sa gitna ng maraming gawain at deadlines, huwag pa rin kalimutang bigyan ang sarili ng pahinga. Mapasimpleng treatment yan o pakikinig sa paborito mong musika. Ako si Cristel Lagdameo para sa Panahon TV. Magandang umaga. Thank you, Cristel. Naku, napakarami palang benefits ng pagbe-break, no? Kaya naman para po sa mga pulis o mga guards na may duty ngayong ondas, huwag po nating kalilimutan mag-break, ha? At syempre pa, huwag rin kalilimutang paghandaan ang magiging lagay ng panahon. Kaya naman silipin natin itong nilalaman ng forecast ng Pag-asa sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Unahin po natin dito sa Luzon, sa Metro Manila, kung saan matatagpuan ang malalaking sementeryo, gaya ng Manila North Cemetery at pati na rin itong Manila South Cemetery. Gayon din ang Loyola Memorial Park, La Loma at Himlayang Filipino. Inaasahan naman natin itong maulap na kalangitan na may chance ng mga pag-ulan. Magpapakita pa rin si Haring Araw, kaya naman yung temperatura pagitan ng 25 hanggang sa 32 degrees Celsius. Mas maulang panahon naman yung dapat paghandaan ng ating mga kababayan sa Lawag, pati na rin sa Tuguegarao, gayon din sa Puerto Princesa, bahagi ng Legazpi at sa May Tagaytay. Silipin naman natin sa bahagi nito nga Visayas, kung saan naman matatagpuan dito ito nga Cebu Memorial Park, kung saan mararanasan ang temperaturang nasa pagitan ng 24 hanggang sa 31 degrees Celsius. Sa ating po mga kababayang dadayo sa mga sementeryo, huwag pong kalilimutan magdala ng payong panangga po yan sa tsansa ng mga pag-ulan. Ang Tacloban, Iloilo at Bacolod naman makakaranas ng temperaturang nasa pagitan ng 23 hanggang sa 30 degrees Celsius. Sa Mindanao naman, kung saan matatagpuan ang kauna-unahang interfaith cemetery sa bansa, ang Maa Public Cemetery sa Davao. Inaasahan natin ang temperaturang between 24 hanggang sa 32 degrees Celsius. Same weather condition para sa Cagayan de Oro at Zamboanga, kung saan inaasahan natin ang pagkakaroon ng maulap na kalangitan na may chance ng may hina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan. At dahil back to work and back to school na bukas, silipin natin ang nilalaman ng 3-day weather forecast ng Pag-asa. Unahin natin sa Baguio City, inaasahan natin bukas ito nga maulap na kalangitan na may tsansa pa rin ng mga pag-ulan. Bagamat magpapakita si Haring Araw, paghandaan po natin yung mga tsansa ng mga pag-ulan. Temperatura between 15 at posibleng umabot yan sa 25 degrees Celsius. Dito naman sa atin sa Kabaynilaan, katulad nung panahong mararanasan sa Baguio, inaasahan nating sa kabila ng pagpapakita ni Haring Araw ay naroon pa rin yung tsansa ng mga pag-ulan. Pagsapit ng Biyernes, posible po yung mga isolated rain showers and thunderstorms.
Check naman natin sa Metro Cebu. Bukas inaasahan natin itong mataas na tsansa ng mga pag-ulan. Pagpasok ng araw ng Huwebes, magbabalik naman itong pangkalahatang maaliwalas na panahon. Pero sa Biyernes, paghandaan muli natin itong mga tsansa ng may hina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan. Silipin naman natin ang magiging lagay ng panahon sa Metro Davao. In the next 3 days, inaasahan natin ang pagkakaroon nitong maulap na kalangitan na may tsansa ng light to moderate rains. Ang kaakibat na temperatura sa pagitan ng 24 at posibleng umabot yan sa 33 degrees Celsius. At panghuli lamang natin sa may bahagi nitong Zamboanga City. Simula bukas hanggang sa Huwebes, huwag kalilimutang magdala ng payong dahil iiral ang maulap na kalangitan na may tsansa ng may hina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Pagsapit ng araw ng Biyernes, inaasahan nating magpapakita muli si Haring Araw pero huwag po maging kampante dahil posible pa rin yung mga isolated rain showers or thunderstorms. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa ang Panahon TV.